Clean-up activity sa bayan ng Kabakan isinagawa kasabay sa pagdiriwang ng World Water Day. Kidapawan City Division Athletic Association meet nagsimula na. Career Guidance Advocacy Days isinagawa sa NDTC. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Marso 22, taon 2024. Clean-up activity sa bayan ng Kabakan isinagawa kasabay sa pagdiriwang ng World Water Day. Narito ang ulat. Kasabay ng pagdiriwang ng World Water Day, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Kabakan ng Clean-up Day sa mga estero at kanal ng bayan sa pangunguna ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman. Aniya, naway ang nasabing aktibidad ay maging regular at hindi lamang isasagawa kung kinakailangan. Hinikayat din ito ang mga naninirahan na makiisa sa panawagang kalinisan. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Mayor Guzman ang higit 3,000 mag-aaral ng USM na nakiisa. Gayun din ang pasasalamat ng alkalde kay USM NSTP Director May Eva Garcia at USM President Francisco Hill Garcia. Samantala, maliban sa mga kanal at estero, nagsagawa din ang paglilinis sa daan mula sa Abellera Street, Barangay Poblacion hanggang sa Aringay Bridge, ganon din sa mga kanal sa Sunrise at Sunset Street, Barangay Poblacion. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Kidapawan City Division Athletic Association meet nagsimula na. Narito ang ulat. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagtitipon ng mga atleta, coaches, opisyales na sama-samang sinalubong ang umaga sa pagsisimula ng Kidapawan City Division Athletic Association meet sa lungsod kahapon, ika-21 ng Marso taong kasalukuyan, na may temang Strengthening Sportsmanship, Preserving Environment and Unifying Diversity. Nasa mahigit 2,000 ang nakiisa sa makasaysayang aktibidad. 1,719 dito ay mga atletang maglalaro at magpapakitang gila sa kanila ang napiling laro. 281 naman ay mga coaches mula sa 6 na distrito ng Kidapawan City Division. Pinangunahan mismo ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista at Schools Division Superintendent Miguel P. Pillalan Jr. SESO 5 ang pagbubukas ng nasabing programa at nakibahagi rin sa pagpapailaw ng Friendship Urn kasama sina Vice Mayor Melvin E. Lamata Jr. at iba pang mga konsehal at pinuno mula sa Department of Education. Sa unang pagkakataon, nasa dialektong Cebuano ang Oath of Amateurism na sabay-sabay na binigkas ng mga lumaho. Samantala, bilang bahagi naman ng Canopy 25, nasa 2,000 lansones at durian seedlings ang ipinamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga kalahok na magiging simbolo ng pagprotekta nila sa kalikasan. Sila din mismo ang pipili ng lugar kung saan ito itatanim. Bukod pa rito, tumanggap rin ang mga atleta ng halagang 500 piso na allowance. May mga air-conditioned passenger van din na magagamit nila patungo sa kanilang mga playing venues. Para sa seguridad, may mga QR code rin para sa bawat isa na nais makapasok sa mga playing venues. May mga water stations din ang lahat ng lugar na pagdarausan ng event upang malabanan ang matinding init ng panahon.
Bilang bahagi ng mensahe ng alkalde, nais niyang maghari sa puso ng bawat isa ang pagiging patas at tama. Gayon din ang pagmamahal niya lalo na sa mga kabataang Kidapaweños. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Succession Headliners. Para sa uling balita, Career Guidance Advocacy Days isinagawa sa Notre Dame of Tacurong College. Narito ang ulat. Naging resource speaker si Public Employment Service Office of PESO Manager Arlan S. Preno sa launching ng Career Guidance Advocacy Days sa Notre Dame of Tacurong College o NDTC Junior High School Department. Noong 18 ng Marso taong kasalukuyan, nagginanap sa NDTC Gymnasium. Nasa 800 mag-aaral sa grade 7 at 10 ang dumalo na natuto, lalo na pagpili ng tatahaking landas. Ibinahagi ni Ginoong Preno ang mga usapin gaya ng mga trabaho na kailangan na mahirap tugunan, mga trabaho sa new normal, key employment generators at skill demand sa hinaharap. Ang naturang advokasya ay nakahanay sa alintuntunin ng PESO. Ang malakas na pagtutulungan ng City Government ng Tacurong sa pamumuno ni City Mayor Joseph George L. Atienzo, MDDPA, ay naisagawa ang tamang paraan sa mga mag-aaral na nagtapos sa lungsod, mga oportunidad na trabaho. Ayon pa kay Ginoong Preno, ang kahalagahan ng paghahanap ng trabaho at oportunidad ng pagsasaisip ng napiling trabaho. Para makamit ito, na ang bawat individual na unawain ang kanilang sarili, humingi ng payo sa kanilang mga magulang at may kaalaman sa sweldo sa pagtatrabaho. Nagbahagi rin ng kaalaman si School Principal Elmer G. Muyko, MA, paggabay sa career guidance sa mga dumalo. Ipinagmamalaki naman ni Ginoong Preno na siya ay nagtapos sa NDTC High School Department. Ang Career Guidance Program ay may temang Unveiling Career Options Opportunities na may mga iba't ibang aktibidad na magtatagal na 4 na araw simula noong 18 hanggang kahapon, 21 ng Marso taong kasalukuyan. Ang mga iba't ibang aktibidad ay pinangunahan at binuo ni NDTC JHS Guidance in Charge Gladys Cerato. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Succession Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Succession Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.